na po ako, gabi na. Nakita ko lang po yung pagtuligsa ni Busita, no, sa impeachment ni Sara Duterte. Ito po ang sabi niya assuming daw po ang pag-i-impeach kay Sara Duterte, no? Sabi ni Representative Bonifacio Busita, yung mga may gustong iboto si Busita. Alam nyo, ako rin po akala ko okay to si Busita pero nung makita ako to bigla ako na-dismaya, no po. Kasi in-expect ko, kasi may mga motorcycle yung mga anak ko. Lahat ng anak ko may motorcycle sila na pang service, no? Nakita ko kasi siya noon dito sa Cavite na pinagagalitan niya yung mga traffic enforcer kasi hinuhuli yung mga motorcycle, yung mga riders, no? Pinagagalitan niya, bakit daw puro nakamotor lang yung hinuhuli dahil ba maliliit lang, no, ang mga sasakyang dala. Ngayon, parang humanga ako, no? Humanga ako sa kanya kasi akala ko okay. Ito pala naman may pagka-kontrabarada rin at may pagka-DDS din. Isipin nyo, sabi niya, basahin ko po, assuming ipa-impeach natin si Vice President Sara, na-resolve ba yung problema? Makikinabang ba ang taong bayan? Hindi makikinabang ang taong bayan, kaya po tayo ay naninindigan na hindi tayo pumapabor sa impeachment. Ayan po. At ang sabi pa po ay ito, no? Makikinabang ba ang taong bayan? One Rider Party List Representative Bonifacio Busita defends his decision for not voting to impeach Vice President Sara Duterte. His vote differed from his party list colleague, Representative Rodrigo Gutierrez, who joined 215 other congressmen in impeaching Duterte. Gutierrez is also part of a House prosecution panel that will probe their case once the Senate convenes as an impeachment court to either convict or acquit Duterte. Busita running for senator in the May 2025 midterm elections. The retired police colonel recently formed a riding in tandem alliance with fellow senatorial Medal of Valor awardee and retired Philippine Marine Corps Colonel Ariel Kerubin Ronald. Okay, yun po, no? Hindi po nakakatuwa itong ating nakikita habang tumatagal na ang campaign, ano? Naglalabasan na po ang mga tunay na kulay ng ating mga hinahangaan sana. Pero sa kagaya nitong si Representative Bonifacio Busita, na ina-expect natin na against siya sa mga tiwali sa gobyerno, yun pala'y panig din pala, no? Hindi naman po masama sana na tumakbo bilang opisyales ng gobyerno. Hindi po masamang kumandidato. Kaya lang, sana nararamdaman nila yung taong bayan na ayaw na talaga sa katiwalian. Bakit kailangan paboran ang mga politiko na gumagawa ng kabulastugan sa bayan? Bakit kailangang idepensa ang mga ginawang violation or mga kung ano-anong kalokohan ang ginawa na ni Duterte, ay bakit sinusuportahan pa nila? Alam niyo mga kapatid, yun na nakakasira sa kanilang kandidatura. Hindi nila naisip na ang kandidatura nila ay nasa kamay ng mamamayang Pilipino. Hindi nila naisip na ang kanilang pag-upo ay sa kagustuhan ng taong bayan. Pero bakit sila aayawan ng taong bayan? Kasi ipinakikita nila konsentidor sila sa mali. Sayang naman
Dahil ako sana iboboto ko to sa pagka-congressman. Pero wala na. Hindi na. Thumbs down na po ito sa akin. Wala na. Kasi ito assuming daw ang nagpapa-impeach kay Sara Duterte. Makikinabang ba raw ang taong bayan? Of course! Makikinabang ang taong bayan. Mawawala na ang kanilang pangamba. Mawawala na, mababawasan na ang magnanakaw sa gobyerno. No? Mawawala na yung mga palabanta, yung may hawak sa mga trolls, yung may hawak sa mga palaging nangaharas. Diba, mga Duterte lang naman ang gumagawa nito. Kung mananatili si Duterte dito dahil sa kanilang pagsang-ayon sa mga kalokohan, ano pa magiging buhay natin sa bansang ito? Sila na lang ang magiging masaya. Sila na lang ang mabubuhay sa bansang ito. Paano na tayong mga mamamayan na ayaw natin ng katiwalian? Yan po ang dahilan kung bakit tuwing eleksyon, kailangan suriin natin ang mga kandidato na magdudulot sa atin ng mabuti o ng masama. Kapag masama, itapon sa kangkungan. At kapag mabuti, ilagay natin sa pedestal. Salamat!